Mula sa mga unang hagdan ng kasaysayan hanggang sa mga likhang sining, ang Angono ay mayaman sa kultura at kasaysayan. Kilala bilang art capital ng Pilipinas, hanggang ngayon buhay na buhay pa rin ang makulay na tradisyon at katangi-tanging likha mula sa mayabong nitong kalinangan sa sining. Sumama sa aming paglalakbay sa puso ng Rizal at ating alamin at kilalanin ang makulay at buhay na kultura at kasaysayan ng tinaguriang art capital of the Philippines, ang bayan ng Angono. Tara na sa Angono! Alam mo ba na ang Angono ay nasa lalawigan ng Rizal at 30 kilometro lamang ang layo nito sa silangang bahagi ng Metro Manila? At nagmula pala ang pangalan ng Angono sa salitang Anono na isang puno na marami sa lugar at isang mabisang gamot. Ang Angono ay may mahabang kasaysayan na nagmula pa noong mga panahon ng Espanyol. Dito ay matatagpuan ang mga labi ng mga gusaling itinayo pa noong ika-18 siglo. At noong taong 1734 nang unang masilayan sa mapa ang bayan matapos gumawa ng mapa si Padre Murillo Velarde na isang geographer at historian. At kinilala ito bilang Velarde Map or the Mother of all Philippine Maps. Dito makikita ang bayan na nasa isang maliit na tuldok na paliligiran ng isang malaking bundok or mas kilala lang ngayon bilang Mountain of Sierra Madre. Bagamat isang maliit na tuldok lamang sa mapa ang nasabing bayan ay malaki at hindi matatawaran ang naiambag nito sa kasaysayan at kultura. Ito ay naging mahalagang bahagi ng kalakalan at komersyo at patuloy nitong umuusbong na kultura sa larangan ng sining mula nang maitatag ito noong 1753. Ang Angono ay kilala sa kanyang buhay na komunidad ng mga alagad ng sining. Tahanan ng Angono ng mga alagad ng sining at likha ng ating ipinagmamalaki at nag-iwan ng marka hindi lamang sa bansa kundi na rin sa buong mundo. Dito nagmula ang mga national artists na sina Carlos Botong Francisco na nasa larangan ng visual arts at si Lucio San Pedro naman na nasa larangan ng musika. Sa mga kalsada ng poblasyon itaas, dito matatagpuan ang mga murals na ginawa ni Charlie Anorico upang bigyang pugay ang dalawa, na isa na ring kilalang atraksyon sa lugar. Kung gusto mo pang makita ang mga likhang sining at kasaysayan ng Angono, maraming pasyalan ang pwedeng bisitahin. Matatagpuan dito ang iba't ibang museo, parks at mga restaurant na nag-aalok ng lokal na pagkain. Dito matatagpuan ang oldest work of art sa Pilipinas, ang Angono, Binangonan, Petroglyphs na kilala bilang National Heritage Park ng National Museum. Hindi lang ang mga pasyalan ang pwede mong bisitahin sa Angono. Dito ay may mga workshop sa sining, mga pagtatanghal ng mga lokal na artists, at mga pagdiriwang ng mga lokal na piyesta. Ang Gigantes Festival ay isang taunang pagdiriwang na ginaganap bilang pagdiriwang ng mayamang kultura ng bayan at ng mga ikonikong higanteng papier-mâché na kilala bilang Gigantes at pagpupugay sa patron nitong si San Clemente, ang patron ng mangingisda na nakalagak naman sa matandang simbahan ng San Clemente. Itinayo pa noong 18th century. Ito ay representasyon ng mga mahihirap na Pilipinong pangungutya sa mga mapang-aping asyendero noong panahon ng Espanyol. Kung kayo'y napagod at nagutom na sa ating pamamasyal, halina't magpahinga habang ninanamnam ang sarap ng pagkain kanilang ihahain, gaya ng kanduli sa miso, balaw-balaw at kumunoy at lumpiang pabasa na inihaahin tuwing mahal na araw kung saan mapapanood rin ang pagtatanghal ng sayaw ng bati tuwing linggo ng pagkabuhay. Habang ine-enjoy ang ambience, preskong simoy ng hangin at panoramic view ng Metro Manila at Manila Bay, mahalagang pagyamanin ang kultura at historical heritage ng bayan ng Angono dahil nagpapakita ito ng identity ng bayan at ng mga tao rito. Sa pamamagitan nito, patuloy na mapapanatili ang ugat at tradisyon ng bayan na siya ring nagbibigay unawa sa kasaysayan ng bayan, nagpapaangat ng turismo,
pagkakaisa at edukasyon na dapat pagyamanin at linangin para sa darating pang mga henerasyon.